you serve the Lord. So, pag sinabing you serve the Lord, sino yung Lord? Si Jesus. Therefore, sino yung Jesus? Sino yung master mo? Jesus. Si Jesus. So, si Jesus yung master natin. Sino masusunod? Jesus. Sino? Jesus. Pahina ng pahina. Alam niyo saan ako pupunta eh. Okay. Sino masusunod? Jesus. Simple lang. Jesus. Tanong. Alam niyo yung susunod na tanong ko? Follow-up question. Alam niyo na ito. Nasusunod ba siya? Alam niyo yung katabi mo. Ano to? Dynamic conversation to. Di ba? Nasusunod ba siya? So, Pastor, paano ba natin susundin si Lord? Sabi ni God, gawin mo to. Ayoko. Sabi ni God, gawin mo to. Ayoko. Sabi ng Lord, suko mo to. Ayoko. Di ba? Di ba? Ikaw, tipong ano eh. Di ba? Iba yung ano eh. Pastor, iba yung tipong gusto mo siya isuko, wabagsak ka, ayaw mo talaga, napakawalan mo na, pero minsan ayaw mainis, naiinis ka, minsan nagalit ka, minsan naiirita ka, minsan nagmo-mood swing ka, minsan nagtatampo ka. Normal yun. Ang tawag doon, life. Okay? Doon, life. Okay. Pero yung tipong, hindi, ako to. Hindi, ayoko. Bala kayo. Ayun, gano'n. Ayun. So, pag sinabi sa'yo ng Lord at pinakita niya sa buhay mo, isuko mo to, tao man yan, ugali man yan, bagay man yan, isuko mo. Kasi ang master natin, sino? Si Lord. At pag sinabi niya na gawin mo to, ano man yung pinapagawa niya sa'yo, gaano man siya ka-imposible, gaano man siya kahirap, gaano man siya ka-weird. Okay? Ka-weird. Okay? Sabi mo sa katabi mo, gawin mo. Gawin mo. Okay? Marami na akong points. Kanina ba? Marami na. Okay. Ayun. So my question is this. If you're going to rate, lalagyan mo ng percentage, sino ang madalas masunod? Sige, Pastor, masyado malawak eh. Sa area ng love life, sino madalas masunod? Yan. Kaya na sumagot ha. Okay. Sa area ng work, sino madalas masunod? Sa area ng family, ikaw sa kasunod ha? Ikaw sa kasunod lang ha? Okay. Sa area ng family, sino madalas masunod? Diba? Nag-gets niya? Lagyan mo na area. Just, huwag nyo na sagutin. Ikaw na lang, bahala ka na sa buhay. Sa area ng finance, sino madalas sumunod? Diba, kapon na, pinag-uusapan na. Mamaya, mayroon akong i-open sa inyo sa mga hindi nakakalam. Okay. Okay, may project tayo. So meaning, when God sometimes tell us to do something, we do differently. Diba? We do a different thing. Sabi ng Lord, gawin mo to, anak, dito ka maglakad, tumambling ka dyan. Lord, hindi, sasayaw na lang ako. Diba? And that is something na nagmamatigas tayo. That is pagiging unsubmissive. Okay? Kasi minsan, hindi minsan eh, kadalasan may papagawa sa'yo si Lord na walang common, walang logic. Minsan parang walang logic, parang, Lord, hindi eh. Parang, bakit? Diba? And minsan, inatest ka talaga ng Lord. Sometimes God will test your faith and your obedience. Tanong may katabi mo, na-test ka na ba? Diba? Na-test ka na ba? So, ano ibig sabihin nun? May papagawa sa si God na against your will. May papagawa sa si Lord na against your emotion, against your likes, against anything that you, na sometimes ayaw mo gawin. For example, bigyan ko example. Kaibiganin mo kaaway mo. Okay, isa pa. Dali natin ang konti. Yakapin mo yung parents mo, halika mo siya at sabihan mo na I love you. Sa mga, basic yun sa mga nakakagawa. Sa mga hindi nakakagawa, parusa yun. Sige, sino dito yung kamay na nagagawa yung madalas? Yeah. Oh, kita nyo, tingnan nyo, ang dami I love you. Hashtag I love you. Kiss, say I love you, di ba? And, para sa iba, Lord, basta parang imposible yun. Exactly. Pero minsan pinapagawa sa'yo na ng Lord, and talagang ayaw pa rin. But, sinasabi dito ng Apostle Paul, when we serve the Lord, ibig sabihin, He must be the one that must be obeyed at all times. Pakisabi nga, at all? Ano nga? At all? Wala ko narinig. At all? Sabi mo sa katabi mo, at all times. Yung kabila naman, sabihin mo, at all times. Okay. So, sino masusunod? Sino masusunod? Wala ko na, thank you sa mga kausap ko dito ha. Dito na lang ako. Sino masusunod? Lord! Sino? Si Lord!
O, ulitin ko yung tanong ko, sino dito nag-serve kay God? Ako! Nasusunod pa siya? Jesus! Okay. Pastor, okay. Okay, second part. Ang pag-serve kay Lord, hindi nakadepende sa loob ng simbahan. You can serve God on your own. Paano? Sabi ni Jesus, if you do these things unto them, you also have done this unto me. Ano yun? Pagtulong sa mga may kailangan. May natulungan ka na ba? Or, example lang yan. You serve God when you spend time with Him, when you talk to Him, when you pray, when you serve, when you worship Him. Hindi ka ka-FB na kaka-FB, di ba? Yun. You are serving God kung may tinulungan ka sa loob ng church na kapatiran. You serve God. You serve God kung pinagamit mo yung talent mo. You serve God pagka in-improve mo yung talent mo. Diba? You serve God kung, tawag dito, kahit wala magsabi sa'yo, naglilinis ka. Yan, naglilinis ka. Okay. So, Pastor, may Bible verse ba yun? Ganito, ganyan. Sabi sa Bible, in everything that you do it for the glory of God. Kapag naglalaba ka, Lord, para sa'yo. Amen. Hallelujah! Grabe! Hallelujah! Kapag nag-uugas ka na kamay, di ba? Ay, kamay ng plato, di ba? Oh, Lord, grabe! This is how I worship you, Jesus! Di ba? Pastor, ang worship, hindi lang yan sa songs. Ang worship is life. And sometimes, ang pinaka-best ng worship, yung paano mo isabuhay yung buhay mo. That is the best worship. Yung nakikita ng tao sa... Kasi, kahit anong kanta tayo ng kanta ng worship song dyan, di naman nila nakikita sa buhay natin. Date nonsense din. Amen ba? So that is how. So sabihin siya katabi mo, let's worship Jesus. Diba? Let's worship Jesus. So sino ito next time, maghuhugas ang pinggan, mag-hallelujah ka. Diba? Magano mo. Diba? Magano ka. Yeah, Lord, I'm shouting your name. Okay. So, serve God and let the fire be ignited. Kung nawawala ng apoy, you serve God. Kahit wala magsabi sa'yo, kung Bible study ka, share mo yung love niya, pag-pray mo yung mga tao, maghanap ka ng pilay, pag-pray mo, pag naglakad, amen. Di ba? Hindi, honestly. Hanap ka ng patay, papangunin mo sa pangalan ni Jesus, di ba? Okay. So, you want the fire? Serve God. Second, sabi dito, be joyful in hope. Be joyful in hope. Sino sa inyo may pag-asa? Normally, narinig nyo na yung salitang habang may buhay, may pag-asa. Diba? Tapos, ano yan? Bakit saan ginagamit yung hope? Ang hope, ginagamit yan sa mga bagay na minsan yung, sabihin na natin, nasa kadiliman ka. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Kasi, it gives you the moment, it gives you the, parang motivation to push forward. Na merong magandang mangyayari. Na maaaring dumadaan ka ngayon sa tunnel, madilim na tunnel. Pero sa dulo ng tunnel na yun, may butas palabas. Nagets niyo yan? So, ganun yun. Yun ang hope. Nakikita mo yung butas palabas na hindi ka forever na naka-stop kung saan kami ngayon. Diba? Kahit sabihin ng mga doktor na may terminal na sakit ka, once na meron kang God, meron ka pa rin hope. Diba? Kasi walang pwedeng magsabi sa'yo at walang pwedeng magtanggal sa'yo ng hope once na meron kang Jesus. Amen. So, hindi uso sa mga Kristiyano ang nagpapakamatay kasi lagi may pag-asa. Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. Yung pastor, nagpapakamatay yung puso. Kaya, hindi na ako, forever single na ako kasi na-broken hearted ako. Parang gano'n. Ayoko na kasi magulo ang love life. Forever, gano'n. Merong hope, meron kang Jesus, may hope. So, lagi may hope pa rin doon. Amen ba? Yes, yes. Paano pag 50 years old ka na, wala ka pa rin partner in life? Amen. Meron kang Jesus. May hope pa rin. Amen ba? Amen. Okay. Amen. Okay. Sinisimplehan mo lang. Pinapabawa mo lang. In short, do not let your situation, your current situation dictate kung ano yung future mo. Kasi once na meron kang Lord, meron siyang promise sa Jeremiah. Meron siyang promise na bigyan kanya ng good future. Diba? A hope in a very, very good future. Promise niya sa iyo, Jeremiah 29:11. Pangako sa iyo ng Panginoon yan eh. Tiyawangan mo, Lord. Nag-aaway yung parents ko. Pero may pag-asa ka. One day magkakabatian. Lord, magulo sa bahay. May pag-asa ka. Pero naniniwala ko, Lord, umaasa ako. One day madadala ko sila sa church. Di ba? Sama-sama kami mag-worship sa iyo. Di ba? Yung
Yung kapatid ko, nadala ko na sa church, nawala pa, Lord. Di may umaasa ka na one day, babalik sila sa church. Umaasa ka na one day, mabubarkada mo, dadala mo sa simbahan, para mag-worship. Pastor! Ganun, may hope eh. And hope will always keep you pushing forward. Kung walang hope, tanggalin natin yung hope, but ano pa reason mo para pumalaw? Diba? Ba't ka pa gumigising sa umaga? Kasi umaasa kang hihinga ka uli. Diba? Try mo wag huminga. Pag gising mo, ay araw na to, hindi ako hihinga. Tingnan mo ano mangyayari sa'yo. Okay. So, hope. Sabi doon, be joyful. So, hindi lang magkaroon ka ng hope, pero ano? Be what? Joyful. Be joyful. So, ano ibig sabihin be joyful? Pakita mo sa katabi mo paano maging joyful. Ayun, tingnan mo si Tito. Okay. Paano maging joyful? Ang joyful. Wala yan sa, oh, grabe, Lord, grabe, oh. Wala yan sa ganun, okay? Ang joyful, minsan nasa puso. Yes. Pag sinabi joyful, ganito. Sa kabila, ngayon for example, ito pinaka-the best. Meron ngayong category 5 hurricane sa Florida. Sa Florida. And that is the historical siya kasi ito yung pinakamalaking hurricane na katama sa US ever sa history nila. Sa kabila ng storm na meron sila, when you said joy, imagine mo yung buhay mo merong ganong klaseng hurricane. Spiritual hurricane. Spiritual, ganong problema. Sa kabila ng pagdaan mo ngayon, sa puso mo, hindi happy ka pa rin. Hindi yung tipo, ay hindi, wala na, mga matay na ako lang. Hello, masisino, wala na akong bahay. Diba? There's this person, I forgot the name of this inventor. Ano nangyari? Nasunog yung isang bodega kung saan nilalagay niya yung mga gamit, yung mga inventions niya. Lahat ng inventions niya, nasunog. So, nagkaroon ng malaking sunog, nagre-reklamo na yung asawa niya, nagpapanik na yung asawa niya, tapos siya. So, take note nasusunog yung bahay, yung warehouse kung saan nandun lahat ng inventions, throughout the years, nandun siya, at yung asawa niya, nagpapanik na at sabi, ano mo to, wala na tayo ganito. So, alam mo naman, minsan babae, di ba? Ano ang problema ng mga negative talks? Di ba, girls? Di ba? Negative side comments. Tapos, ang lalaki, chill lang. At dahil lalaki to, at ang sabi niya, hindi, bino lang. Pero sabi niya, yung asawa niya, nagre-reklamo na. Nagano, wala na tayong garage. Gano'n na. Panik na. This is restored. This man said these words. Oh, what a great fire. Uy, asawa, hindi ka kaya mainis. Di ba? Parang minsan, pero uy, grabe, ang laki ng apoy. Tawagin niyo pa yung mga kapitbahay natin. Minsan lang to. Gusto magtawag ng atensyon, sunugin bahay niya. Tingnan niya, lalapit na atensyon sa'yo. Hindi, sabi niya, oh, what a great fire. With smile. With smile. Tapos, after ng apoy, tinignan niya yung kung ano pa yung mga, kung meron bang nasalba, and so on and so forth. So, nakita niya yung picture niya. Hindi nasunog yung picture niya, nasunog lang yung gilid-gilid ng picture niya. At ito sinabi niya, everything was burned. Everything was burned. All my inventions, all my hard work, everything. But the fire didn't touch me. Hindi kasi nasunog yung picture niya. Parang nasunog na lahat, pero tingnan mo yung apoy, hindi ako nakawa. Ano yung sabihin nun? Yun ang isang example ng having a joyful. Merong joy ka sa pagkigubuto mo. Masaya ka pa rin sa kabila ng apoy, ng problema, na umaasa ka, Lord, hindi. Hindi ito forever, ngingiti pa rin ako. May dahilan para ngingiti ako. Amen ba? Amen ba? It's just a change of perspective. Kung may Jesus ka, madali yan. Kung walang Jesus, mahirap yan. Dami-dami motivational books. Ako, nagbabasa ako ng mga self-help books dati. Dami-dami yan. Yung how to do this, how to do that, how to do this, and so on and so forth. Pero in the end, ito lang yan. Baliwala ang lahat ng self-help books, lahat yung psychology. Baliwala lahat yan kung walang Jesus. Pero kahit hindi mo alam yung mga yon, kung meron kang Jesus, I'll tell you, meron at meron kang dahilan para gunitin. Amen ba? Yes. May tanong ako, may Jesus ka ba? Yes. Pero hindi katabi mo, may Jesus ka ba? May Jesus ka ba? O baka pinagpalit mo na?
Huwag niyo bibitawan. Huwag niyo bibitawan. The more na may problema ka, the more na sabihin mo, Lord, mas mahal kita. Ilan ba? Ilan ba? Okay. Hindi yung tipo bumagsak ka lang sa board exam, nasasabihin mo, ewan. Kailangan si Lord? Ewan. Ganon. Huwag ganon. Dapat, pag bumagsak ka sa anumang exam o anumang bagay yan, exam, quiz, periodical, board exam, o whatever, pag bumagsak ka, o kaya exam ng buhay, pag bumagsak ka, dahil sinasabi mo, yes Lord, praise God, may pagkakataon mo ako mas mataas na score next time. Amen. Yes, hinayaan lang ng Lord dahil baka masahin kasi gusto niya makapasok ako sa top 10 daw. Ba yung makakasabay ko daw, mga hindi masyado marurunong. So it's just a change of perspective. Change your perspective. Mula sa problema mo, lift up your eyes sa Kanya. Amen ba? So malinaw? May natutunan kaya? May encourage naman kayo? Okay. Next. Ano yan? Sabi daw, be joyful in hope. Be faithful in prayer. Hindi, last one yung be faithful in prayer. Ano yan? In affliction. Be patient in affliction. Pero sa NIRB, ano ibig sabihin ng be patient in affliction? Sabi dito, when you suffer, be patient. Minsan, mahirap. Ano ba itong pagiging patient dyan, hindi yung tipong pinag-uusapan dyan sa yung involved na tao. Okay. Pero minsan, yung sinasabi dyan ng Apostle Paul, huwag kang magsawa. Yan yung word na long suffering. Baka sabi nga salita, ano yung term na yan? Long suffering. Ano yung term? Long suffering. So, paano ang long suffering? O pagiging patient in affliction? Ano ba yung mga affliction? Ano ba yung mga bagay na nasasaktan ka? Afflicted ka eh. Nasasaktan yung emosyon mo, nasasaktan yung puso mo, nasasaktan yung soul mo. Sinabihan ka, pangit mo. Diba? Sakit yun. Lalo na sinabihan ka, guwapo mo, lalo ka na-insulto, diba? May mga naasahan mo, ma-appreciate ka ng mga taong to, hindi ka pinapakita ng appreciation. And that's offensive. Naasahan mo, kakausapin ka ng tao, kinausap lahat, kinamayan lahat, maliban sa'yo, afflicted ka kaagad, di ba? Ano ba? Sa bahay, tawag dito, parang, ano yan? Ate, kuya ka, hindi ka sinusunod ng mga kapatid mo. Ganon, di ba? Ilis na ilis ka, ganon. So, naiintindihan niyo ako? So, normally, pag dumating na kasi yung salitang affliction, takot tayo dyan eh. We are afraid of that word. Honestly speaking, sino hindi takot dyan? Sino dito nagpe-pray dito sa inyo? Yung talagang pray, Lord, give me affliction. Kailangan parang ma-form yung character ko, Lord. Parang sinabi ko, Lord, saktan mo ako, Panginoon, and form my character. May tanong ako, may nag-pray ba sa inyo gano'n? Sino sa inyo nagpe-pray, Lord? Sa kabila ng pinagdadaan, Lord, salamat. Ang sakit-sakit mo, pero salamat sa sakit. May gano'n ba? May gano'n ba? May gano'n ba? O ikaw yung tipong, Lord, ang sakit, ayoko na! Ayoko na, alis na ako! Pero hindi ako naman pala, alis ako. O hindi gano'n, hindi, I'm just being real. Yes or no? Yes. Kasi normally, ang tao masaktan lang, ayaw na. Ang tao madapa lang, ayaw na bumangon. Ang tao masugatan lang, ayaw na magpagamot. Di ba? Yes or no? This is true. And this is true to life sa akin. Bakit? This is me. Yung sinasabi, this is me na. Parang, hey, ba't ba ako pupunta dyan? Ano pang purpose ko? Ano pang sense ko? Wala naman na. Tinanggal nyo na yung life group, tinanggal nyo na yung Bible study sa akin. So ano gagawin ko? Tutunga nga. Honestly speaking. And minsan, yung pagiging afflicted natin, may kasama diyang offense. Kasi nasaktan tayo eh. Kasi nasaktan tayo eh. Yes or no? Normally, nangyayari din yan sa atin mismo. Na kanina lang, may kausap ako, yung dinidisciple yung friend ni Vina, pina-follow up ni Rachel, yung tipo bakit daw ayaw siya supportahan ng parents niya dun sa gusto niya mangyari. Maganda naman. Diba? Gusto mo ma-inlove kay Lord, gusto mo lumapit kay Jesus, gusto mo lang umatin ng life group, ng church, gusto mo lang ganito, pero sabi sa'yo ng parents, ano naman yan, ganito, ganyan, ganito, di ba? Okay, lagi lang sinasabi ko, pray and stand firm. When I said stand firm, hindi ibig sabihin na sawayin mo yung sumaway ka sa magulang mo. Hindi ibig sabihin nun, ipakita mo sa kanila na in love ka kay Jesus. Ganoon lang kasimple yun.
And I'll tell you, in 3 years na being afflicted and persecuted, kasama din yung persecution. In 3 years of my life na na-persecute ako, at hindi pa ako pastor noon. Nung naging pastor ako at nagsimula itong simbahan na to, pinipersecute pa rin ako. Na sinasabi sa akin, trabaho mo, ganito, ganyan. Sometimes kasi, ang mga taong hindi nakikita yung dream mo, sila yung number 1 na kalaban mo. Kasi hindi nila makita yung dream ng Lord sa buhay mo. Kaya sila ay kontrabida sa buhay mo. Pero one day, tayuan mo lang yon, panindigan mo lang, yung calling, yung dream ng God, yung purpose ng God, yung assignment ng God sa buhay mo. One day, yung mismong mga kalaban mo, yung mismong kontrabida sa buhay mo, ang mismong susuporta sa iyo. Amen ba? Amen ba? Amen! Para ayaw nyo pastor, hindi ka nila makita kahit isulat mo yan, kahit ipakita mo yan, pakita ka ng picture, pakita mo yung video, hindi nila maunawaan Alam bakit? Kasi naghahanap sila ng fruits. Naghahanap saan? Nagsimula yung church. Saan church? Wala church Wala church. Saan yung church? Ang church ba yan? Walang ka ng work. Ngayon nakita nila yung mga tao. Tita Meme, lahat ng taong sumasalita at nagsasalita against God's purpose sa buhay mo, as in lahat. Whether immediate family or people outside of your family, lahat. Wala pa dito kung sinasabihan ka ng hindi maganda. Wala dito nasabihan na maganda dahil sa faith mo. This is a promise ng Lord. Lahat. As in lahat. Are you ready for this? If you remain faithful and stand firm kay Lord, lahat sila darating ang tama na nanimig. Ano bakit? Wala nang bato sa iyo Wala nang masayin. Why? Kasi nakita nila yung fruits. Kaya maya, ang tawag kasi nila sa akin, Alan sa bahay. Okay? Wag nyo nang tawagin Pastor Alan. Wag na lang. Okay? Okay. So, that's my nickname. Okay, that's my second name. Alan. Then dumating yung time that they persecute me, even my family sa province, at darating yung time tuloy magkakaroon kami ng reunion, at kakain na. Wala sila iba sasabihin ko Alan, pray the food. Sa loob ko. Di ba nag-gobeno ka? Di ba ikaw? Di ba sa kanila? Di ba? Every time, bless the food, bless the food. Ako, sige, siyempre may mga magsasign ng top-cross pa dyan, may mga kanya-kanyang tradition pa yan. Ako, yuyuko na lang, bibigyan. Lord, salamat sa Panginoon. Salamat po sa pagkain, Lord. Thank you, amen. Tapos kunyari patay mali siya ako. Alam mo, pero sa loob ko, masaya ako. Alam mo, hindi ko gano'n. Honestly, one day, sila yung lapit sa'yo, sabihin nila sa'yo, pag-pray mo naman ako kasi malapit ka sa Diyos. Pag-pray mo. That's true. The very people na hindi naniniwala sa'yo, one day sila lalapit sa'yo kasi nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Ang question is, pasensyoso ka ba? Na habang nahihirapan ka, are you willing, Lord? Hindi. Ngayon lang ito. Ngayon lang ito. Pastor, 3 years na. Ngayon lang ito. Ilang taon ko hinintay bago ko makita yung tatay ko. Nakita ko tatay ko. Kasi when God said that He's going to do something, He is going to do something. Amen ba? Kung naniniwala ka na kaya ng Lord iligtas ang buong pamilya mo, kaya niyang iligtas ang buong pamilya mo. So, amen! Yes! Pwede ba natin palakpakan natin, Panginoon? Okay. So may natututunan kayo? Yes! Okay. Isang bagay na nire-remind ako ng Lord dito sa affliction is this. Sometimes, the very people inside the church are the one who's going to afflict you. Minsan, may mga taong kasama sa loob ng simbahan na inaasahan mo na sila yung tutulong sa iyo para mapalapit ka ng lalo at mailab ka lalo kay Jesus, pero sila pa yung doon ka pa mai-stress, doon ka pa mai-inis, doon ka pa mai-irita, at yung pa yung magiging dahilan bakit gusto mo umalis. At maraming factor, at merong ang book merong book akong nakita na, ano yan? Healing for those people, healing if church people hurts you. Grabe naman yung libro rin. Nasa church ka na, nakakasakit ka pa. Honestly ako as a pastor, there are decisions that I need to make. Decisions that will really hurt people. Kasi I cannot please everyone, and you also cannot please everyone. There are decisions that you need to make for the benefits ng nakakarami. Maganda kung win-win. Ang problema hindi Minsan kailangan mong mamili. And there are people na nasaktan, there are people na umalis kasi nasaktan sila. Like for example, nagbaba kami ng order,
na tawag dito, homogeneous, kailangan lalaki-lalaki, babae-babae lang. Noong mga panahon nagsisimula pa lang po kami, na wala mo ng relationship, habang maaga pa, and so on and so forth, habang bata pa yung church. Ngayon, hindi na bumabata yung church, so baka mag-yes na ako biglaan dito. Okay? Hindi. Pero wait. Pero dahil doon, ayaw nila yun, then, umalis sila. The worship team, example, bigyan ko kayo ng pinaka-best na example. There are worship teams na napagsabihan lang ng pastor, pagsabihan ko, ayoko na, afflicted ako. Lagi na lang ako yung tinitira. Lagi na lang ako yung mali. Lagi na lang ako yung nakikita. Hindi naman, alam mo yung gano'n, yung feeling, naramdaman niyo na ba yun? Yes! Ang dami naman tao. Highlight, ikaw lagi spotlight. Ikaw lagi mali. Tapos pag iwan ko rin itong tao na to, pagalit, yung isa may nahon. Pag nagkakabali, gano'n. Okay, lagi gano'n. Ganun. And sometimes, there are people na pag naranasan yung gano'n, feeling nila, sila na lang pinagkakaisahan sila. And anong ginagawa ng tao? Ayoko na dyan. Lagi ako na lang nakikita. Ako na lang may kasalanan. Ako na lang, di ba? Kanta yun, di ba? Lagi mali. So, eventually, umaalis. Afflicted. But guess what? What we don't understand, church, remember this. What we don't understand this is, the Lord allows. Again, uulitin ko. The Lord allows. Ano? The Lord allows. At sabi mo sa katabi mo, the Lord allows. Sa kapila. Sabi mo, the Lord allows. Okay. The Lord allows you and me. Kahit ako you and me to be afflicted. Bakit? During sa time ng affliction, doon lang lumalabas yung totoong ikaw. Doon lang lumalabas yung totoong ugali, yung totoong ikaw. Hindi yung spiritual na Pastor Mike, hindi yung spiritual na tumatayo dito, hindi yung preacher, hindi yung pastor. During sa time ng affliction, doon lumalabas, ano ka pa talaga? What are you made of? Diba? Baka mamaya kasi, buhangin ka lang eh. Diba? Kunting ganun lang, wala na, durog na. But, if you are a diamond, kahit anong tira sa'yo, hindi ka matitinag. Hindi ka. Tanong, ano ka ba? Diba? So meron sinasabi sa Bible, may sinasabi sa verse, sa Corinthians, I think that was in Corinthians, I forgot. Papadaanin sa apoy, di ba gawain? Merong masusunog, merong mananatili. Tanong, ikaw pag dumaan ka sa apoy, ano ka? Pastor mangingitim. Hindi mo usapan. Okay? Buo ka pa rin ba? O hindi na. So may nagtindihan kaya? May natutunan kayo? So sometimes, the Lord allow us to be afflicted. Hindi sometimes always, the Lord allows us to be afflicted. Alam bakit? Kasi the Lord form our character. And iron sharpens iron. And the only way to form your character is for you to be afflicted. Minsan, ginagamit niya yung mga tao sa loob ng church. Kasi may gusto siyang ituro sa'yo na hindi mo matututunan na ikaw lang mag-isa sa kasya. Amen ba? Ipapakita sa'yo ng Panginoon, ito, mali yan, kulang pa yan, may bunsin ka dyan, ito, matampuhin ka pa, ito, nag-iinanti ka pa, may pagkataray ka pa, ito, nag-walkout ka pa, di ba? Ganito. Isa-isa sa'yo ng Panginoon, yes or no? Yes! May tanong ako, masarap ba ipakita sa'yo ang sarili yung pagkakamalit kayo na? Hindi ba? Kaya sinasabi sa'yo ng Panginoon, hindi pa lang masarap di tanggalin mo. Di, bitawan mo. Huwag mong sabihin sa Panginoon, Lord, patayin mo na yung tao. Di ba? Tanggalin mo na siya sa buhay ko, Lord. Hindi. Pasalamatan mo, Panginoon, Lord. Salamat sa taong ito na ginagamit mo para ipakita ang aking kahinaan at dahil doon, Lord, pagpalain mo siya, ay inis na ako sa kanya. Amen ba? Napag-pray mo na ba yan? Yes! Nagawa mo na ba yan? Yes! O baka ang prayer mo, sana madapa siya, Panginoon. Yeah. Oh, Lord, the revenge is in you. Di ba? Di ba? Ganon. Okay, hindi ganon. At one day, yung mismong tao nakasakit sa iyo, is mismong yung tao gagamitin ng Lord para ma-restore ka. Seriously. God works in very mysterious ways and you will be amazed kung paano niya inaayos pagkatagpagtagpiin yung mga bagay-bagay. Amen? Yung tao kinakainisan mo minsan, example, boss mo,
Makikisingis ka sa boss mo kasi piling mo ikaw na lagi nakikita. One day, magiging best friend mo yan. Mag-church ka ba? Sabay tayo. Honestly, nothing is impossible with Jesus. Amen ba? So, naniwala kayo? So, I just want to encourage everyone. And finally, last one. Si Jesus na persecute. Bakit ikaw hindi? Ano ibig sabihin ng persecute siya? Tinira na siya ng sarili niyang pamilya eh. What makes you the special case? Kung si Jesus, tinira ng kanyang pamilya, di ikaw din. Kasi follower ka ng Lord. Isang sign na genuine na follower ka ng Lord, meron titira sa'yo. Mga taong mahal mo sa buhay. Pamilya mo, kaibigan mo. Okay? Kung walang tumitira sa'yo, tanongin mo sarili mo. Totoo ba kaya fake ko? Totoo ba fake ko? Baka hindi. Pastor, wala pa. Antayin mo, darating. Baka mamaya, pag-uwi. Okay? Darating yan. Okay. Okay, last one. So, pwede ba natin palakpakan natin Panginoon kasi siya itang pati. So, may natuto na kayo? So, can I call si Aljon sa ating last one? And then I will call sa ating offering. Pero we're going to finish this first. Okay. Okay, last one. So, last one. The word is faithful in prayer. Ano yung word? Faithful in prayer. Isa ba? Ano? Faithful in prayer. Sabi mo sa katabi mo, ano yun? Faithful in prayer. Sa Tagalog, pagiging tapat sa panalangin. Faithfulness means staying on the course no matter what. Okay. Pag sinabing staying on the course, tingin mo sa focus. Okay. Staying on the course, ibig sabihin, kahit ano yung daanan mo, ang gano'n mo kahirap, diretso ka pa rin. Tuloy ka pa rin. Kung gagamitan mo yan ng ng Tagalog words, tuloy pa rin. Yan yung term, tuloy pa rin. Sino dito yung taong sa kapila ng lahat, tuloy ka pa rin? Kaya tuloy pa rin. Kahit gagapang ako, tuloy pa rin. Yung mga punta sa church, nag-LB mo ako, pero tuloy pa rin. Kahit punta akong church, nakadaya pa rin, tuloy ako. Amen. Tinitigan mo lang kayo ng example. Okay. Tuloy pa rin. Diba? Kailangan mo na mahati ang lupa bago makapigil, bago matigilan. Kasi tutuloy ko. Kahit hindi ko feel, tutuloy. Amen? Diba? Huwag sa church, kaya natin maging Sunday service, diba? Sa assignment mo kay Lord, sa purpose mo sa purpose mo kay God. Pinapagawa niya sa'yo, diba? Pastor, hindi ko nakikita yung discipleship ko, wawala naman. Sipag-sipag ko. Tuloy pa rin. Diba? Pastor, nawawala sila. Tuloy pa rin. Pastor, ang hirap mag-evangelize. Mag-evangelize ka pa rin. Diba? Tuloy pa rin. Sabi mo sa katabi mo, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Kung last week, meron tayong hashtag move on. Ngayon, hashtag tuloy pa rin. Okay, tuloy pa rin. Ang faithfulness, yun ang ibig sabihin nun. Tuloy pa rin. So ano ibig sabihin faithful in prayer? Ituloy mo ang pagdadasal kahit wala ka pa. Kahit wala ka pa. Okay? Take word yung words ko. Take note of the word. Kahit wala ka pang nakikita. Hindi wala kang nakikita. Wala ka pang nakikita. Magkaiba yun. Pag sinabi kong wala kang nakikita, ibig sabihin wala mangyayari. Pag sinabi kong wala ka pa, ang ibig sabihin ng not yet. Not yet. But it will come. Darating at darating. So ano ibig sabihin ng darating? Keep praying. Even though sometimes, parang walang kwenta yung prayer. Kasi parang walang sagot na dumarating. Alam mo yan? Keep knocking the doors of heaven. When you pray, kinakatok mo ang pintuan ng langit eh. Keep knocking. Kahit na hindi mo nakikita. Keep praying for your parents. Keep praying for the people. Keep praying. Kahit wala ka nakikita. Kasi, the more you knock, the more that the Lord will hear. And that's what you call perseverance. And faithfulness in prayer, sometimes, nakakapagod minsan mag-pray pag hindi mo nakikita na sinasagot yung panalangin mo. Tama mali. And sometimes, you just want to stop. Sometimes you just wanna quit. Sometimes gusto mo na lang ilagay sa iba yung attention mo. Pero actually,
Itong church na to, we keep praying na mapupuno tayo, we keep praying na ganito, we keep praying na every Sunday mapupuno tayo dito. And actually, minsan Lord, nakakalungkot naman to, konti na naman tayo, the next, marami na naman, then konti na naman, diba? Minsan nakakalungkot. Pero keep praying. Ano bakit? Then one day kasi, throwback na lang to eh. Diba bakit? Yung general, ano lang naman yan eh. Vision lang naman yan eh. When God gives you a dream, when God gives you a vision, when God gives you a role, a purpose, and an assignment, keep praying. When God gives you a promise, keep praying. Do not stop until nandyan na. Kahit nandyan na, baka manakaw pa eh. Keep praying. Diba? Minsan kasi nandyan na, binigyan na Lord. Okay Lord, amen! Oh, tapos tumigil ka na mag-pray. Hindi! Pag binigay, example, magpa 5 years na ang bal next year kasi bare months na eh. Okay, magpa 5 years na ang bal next year. Biruin mo, may isang tao lang na ginamit. Ito, paulit-ulit ko lang sinasabi ito eh. Or may isang tao na keep praying, naging faithful lang siya kay Lord. Tuloy pa rin, kahit na sinasabi ko sa kanya, paulit-ulit na. Hindi ko nakikita sa sarili ko magiging pastor. 4 na taon, lagi na akong ginaganon, diba? 4 na taon. He is faithful. Then kami, we keep praying. Lord, bigyan mo kami ng lugar. Bigyan mo kami ng lugar. Bigyan mo kami ng lugar. Then God give us this Navigator building. Pero, wala pa tayong sariling house of worship. Wala pa tayong sariling center of our own. And promise yun ng Lord. Pastor, wala pa? Bakit wala pa, Pastor? Hindi ko alam. Tanong niyo ang Panginoon. Wala akong sagot. Naghanap kami, wala kayong makita. Dapat aalis na tayo dito, pero dito pa rin tayo. Mas kayo, balik-balik, kunti-kunti na bumabalik. Malay nyo, we keep praying atin itong Navigator. Malay nyo lang. Okay. Pero, Lord, wala pang house of worship. Pastor, wala pang house of worship. Tuloy pa rin. We're going to do what we need to do while we are praying and hoping and expecting. One day, naglalakad na lang kami dyan, may makikilala kayong matandang mayaman na in love kay Lord, na sabihin niya, papamana kay mansion po sa inyo, gawin yung house of worship. Diba? Yung nandun sa corporate center ng Ortigas, yung isang buong floor doon. Ano gagawin mo? Example, sinagot ng Panginoon sa iyo, sabi mo, ate mo niya, Ortigas, Pastor, layo ah. Example lang. Layo na, pero libre. Siyempre, gag-grab mo na, tama mali. Diba? Gag-grab mo na. You keep praying. Kasi, the person who is faithful in prayer, God will answer that person. And I'll tell you, wala pang taong napahiya sa Panginoon. He is faithful. He is a promise keeper. And He is a promise fulfiller. Ipufulfill ng Lord ang promise niya sa Panginoon. Kahit ako, sometimes babalik ako lang magdodrop ako. Paano kaya kung sumuko ako? Kunyari yung hashtag ko, hindi hashtag tuloy pa rin. Ang hashtag ko, ganda title kaya, hashtag tuloy pa rin. Yun ang title siguro. Wala na kayo kanya na gusto niya maging title. Ha? Right. Paano ko yung hashtag ko hashtag ayoko na. Yan, ba? Hashtag ayoko na. Pastor, okay. Kung alam ko lang, na after nung panahon na 2015 sa Macdo Katipunan, may mag-walkout sa akin doon. At kung alam ko lang, 2 years after that, may mag-walkout ulit sa akin sa same na lugar, ibang tao naman. Diba? Alam ko lang. Nung panahon na yun, sinabi sa akin ng Panginoon, example lang, kayo nasa sitwasyon ko, papakita siya ng Lord, anak, ito mangyayari. May mag-walkout sa'yo, may tatry doon sa likod mo, may maninira sa iyo, parte ng leadership mo. May mga tao na mamahalin mo, papakainin mo, yayakapin mo, iiyakan mo, pero sa dulo, hindi ka tatanawan ng utang na loob. May tanong ako, tutuloy ka pa rin kaya? Pag ipapakita sa iyo natin, tutuloy ka pa rin kaya? So, hindi na. Hindi ka tapat. Kasi takot ka pala eh. Ibig sabihin, tutuloy ka lang kasi maganda. Hindi. Ang ibig sabihin ng pagiging tapat sa kapila ng lahat, ng alam mo pagdadaanan mo, alam mo man o hindi, tutuloy ka. Kasi naniniwala ka, mayroong plano ang Diyos. Amen ba? At ang weapon mo lang,
Lord Prayer. Nahihirapan ka na? Pray. Umiyak ka? Pray. I'll end with this. And let me share this. Let me share this. Okay, let me share this. May tatamaan dito, pero let me share this. Okay. Hindi, wala. May tatamaan dito, pero let me share this. Okay. Pwede na ba kaya? Okay. Okay, let me share this. Ayun! Pinapakilala ko si Tito Tom, Pastor Mike. Let me share this. Then we're going to pray. May natutunan kaya? My purpose is not to encourage you. Hindi lang kayo i-rebuke eh. Hindi lang bigyan ng conviction, pero to encourage you na, hey, huwag kang mag-give up. Huwag kang mag-give up. That was ano ba to? Okay. Dumating yung time na, tawag dito, I committed a very, serious sin before the Lord. A very, very serious sin before God. With my ex, with my fiancé actually. Ay, fiancé ko siya. Because, matigas ang ulo ko. Because at the time, the Lord is not my master. The Lord is not my master. Sinasabi sa akin ng leaders ko is isuko yung girl, pero ayoko isuko. Because pareho naman kami Christian, pareho kami serve the Lord. And eventually, one night, it just takes just one moment para sa isang mistake. Hindi mo kailangan, wala yung sa tagal ng lalim ng relasyon sa Diyos. Isang maling decision lang minsan ang pwedeng ikabagsak ng iyong pananampalataya. So, on that night, pwede ko naman sabihin, Lord, ayoko na, quit na ako. Wala na. Give up na ako. But by God's grace, nakabangon ako. At sa tulong ng Panginoon, nakabangon ako. So, nag-hashtag tuloy pa rin, di ba? Tuloy pa rin. Then, that was the year 2015 when things got out of hand in this church. At sa mga hindi nakakaalam nito, we are nandun kami sa mezzanine, sa baba. Doon sa parang maliit na room sa baba. And lumalaki na yung church. Unti-unti na. Mabot namin yung 30. Dati pag nag-25 na, celebration na kami. Party na yan. Okay, mabot na ng 30. Then, kasama dyan si Aljon, kasama dyan si Heidi. Kasama dyan yung mga groupings. Dumating yung time na there's someone na biglang na umalis sa church, and unfortunately, may mga nasama siya, may mga sumama siya na parte na ng Bible study ko. Ako yung ginamit ng Lord para dalhin sila sa church. Ako yung ginamit ng Lord para mag-instrumento makilala nila si Jesus. But, sumama sila. Nawala sa church. And unfortunately, dapat kasama doon si Pia Aljun nyo, si Ate Heidi, kasama yan. Sabi ko sa inyo, may tatamaan. And minsan, takot na takot ako i-share ito kasi baka umalis eh. Baka umalis. Alam niyo yung biglang, for the first time, Sunday, biglang, ilan tayo noon? 10. Wala akong 10 Sunday service. Ilan? Wala pa yan ang 10 eh. Basta magkana, nandyan. Yun yung unang araw ng projector. Nakabili kami ng projector, bigla kinabukasan, biglang, ano nangyari? Wala si Aljon, wala si Heidi, wala yung iba, wala yan. Lord, ano ba yan? And that time, I was really hurt. That was the first time I experienced to be hurt as a pastor. I was really, really hurt. Then parang, Lord, ano to? Then I encourage. Then praise God, I talked to Him. I talked to this man. Gadrama kami nun, sabi ko, anak kita eh, gano'n. Gadrama kami. At that time, hindi niya rin alam kung ano yung nasagot niya sa akin. Medyo magulo pa utak niya nung time na rin. Pero he choose na tumuloy pa rin. Tumuloy pa rin, and praise God. Tingnan niyo naman kung nasaan na siya, di ba? Ang mga disciples niya, malalaki din, di ba? Okay. Pero hindi yun yung point eh. That was the first breaking ko, 2015. Then few months after that, something happened. Okay, I will not go into details. Okay, fast forward. Something happened. Na-broken-hearted ako. Okay, na-broken-hearted ako. Okay. Bakit? Okay, na-broken-hearted ako. I was broken-hearted. Okay. Bakit? Kanino daw? Basta I was broken-hearted. I was broken-hearted because of a very foolish decision. Okay, hindi ko sinasabi wise yun. Foolish decision na nagawa ko sa church. I was broken-hearted, so it is a relationship.
And I was crying doon sa bed ko. And masakit siya, literal, masakit siya sa akin, masakit siya. Kasi it's been a while na nagkaroon ako ng relationship na official. Kasi that time, meron ako pinopormahan, pero nire-reject ako nilalayo ako Okay? So nung nilalayo ako, may nagbukas ng pintuan, at nung nagbukas yung pintuan na yun, akala ko yun yung tamang pintuan. Di ba minsan gano'n? Alam mo yung gano'n? Yung tipong, ay, sarado naman tong pintuan na to bukas naman doon na lang ako. Pero akala mo, yun yung tama. Pero hindi mo pala alam, yung saradong pintuan, pinag-aantay ka lang. Kaya hindi lahat ang bukas ng pintuan, pinapasukan. Amen ba? Okay. Ngayon. Ay, pinasukan ko. It's a very, very foolish decision. And another form of affliction. Ano nangyari? Broken hearted. Then one night, sabi ko, kasi I was crying dun sa kama. Kasi umiyak talaga ako, nagdadrama ako. Right? Nag-aalakipan, nag-a-drama ako. Okay. Okay, listen. I said, God, salamat. Hindi ako nasasaktan ako. And God, salamat. Kasi sa kabila ng sakit, pinaranas mo sa akin paano maranasan mahalin ulit at that very moment. And so on and so forth. And at that very moment, I was able to move on agad doon sa relationship in 3 days. Diba? Broken hearted, in 3 days, move on na ako. Diba? Hindi ako inabot na ano. In 3 days, move on ako. And then, ano yung healing? Okay. Kaya ako sinasabi to, kasi gusto ko ipakita sa inyo yung plano